Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang palabas na pinamagatang Vigilante na napalabas noong 2023. Ito ay patungkol sa isang lalaki na pumapatay ng mga kriminal na gumagawa ng mga karumal-dumal na krimen ngunit nahatulan lang ng batas ng napakababang mga parusa. At ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax labyo. Nagsimula ang palabas nang ipakita ang isang babae na pinatay ng isang hindi kilala na estranghero dahil lang sa isang maliit na hindi pagkakaunawaan. At doon nga ay nakita ng inosenteng anak ng babae ang kanyang ina na pinapatay. Pero wala siyang magawa para protektahan siya. Ang lalaking ito ay si Song-so at siya ay inaresto at sa huli ay dumaan sa paglilitis. Doon nga ay lumabas na siya ay may history na ng pagkakakulong para sa mga krimen na katulad ng ginawa niya kanina. Gayunpaman, isinasaalang-alang ang katotohanan na walang intensyon na pumatay, at ang katotohanan na sinubukan lang daw ni Song-so ang kanyang makakaya na makipag-ayos sa pamilya ng biktima at siya ay ginagamot rin para sa sakit sa pag-iisip, hinatulan siya ng hukom ng 3.5 taon sa bilangguan. Nang marinig ang hindi patas na desisyon, hindi mapigilan ng bata, si Ji-young, ang pagpatak ng luha sa galit na nag-aalab sa kanyang puso. Bago ilabas si Song-so sa korte, tinakot niya sa pamamagitan ng tingin ng batang si Ji-young. Makalipas ang 12 taon, sinasaktan pa rin ni Song-so ang mga tao nang walang dahilan. Inaatake niya ang isang driver ng bus dahil tinawag ng driver ang mga pulis para sa madalas na paggawa niya ng gulo. Si Song-so ay hindi huminto pagkatapos ng 1 o 2 suntok at patuloy na sinasaktan ang driver ng bus hanggang sa siya ay nasugatan ng husto. Habang patuloy niyang binabantaan ang ibang mga pasahero, mayroon siyang napansin na isang tao na nakatayo sa labas ng bus. Pagkatapos nito ay napagpasyahan na niyang umuwi. At doon ay nakita natin na sinundan siya ng misteryosong lalaki. Sinuntok ng lalaki si Song-so. At nang subukan ni Song-so na gumanti, nailagan niya ang kanyang pag-atake. At habang nakasuot ng brass knuckle ay sinimula ng misteryosong lalaki ang pagsusuntukin sa mukha ni Song-so hanggang sa mamatay ito. Ang lalaking ito ay walang iba kundi si Ji-young na nawalan ng ina dahil kay Song-so 12 taon na ang nakakaraan. Siya ay nag-aaral na maging pulis at ginugugol ang karamihan ng kanyang oras sa akademya ng pulisya. Dahil sa galing niya sa judo ay nakuha niya ang mata ng kanyang instruktor, si Jun Yib. Na naniniwalang handa na si Ji-young para sa fieldwork. Sa araw, si Ji-young ay isang nakatutok na opisyal ng pulisya, ngunit sa gabi, siya ay nagiging vigilante, naghahanap ng mga kriminal na napatawa ng hindi patas na parusa sa kabila ng karumal-dumal na krimen na ginawa nila. Isang gabi, nasaksihan niya ang 2 lalaki na nagbabantang umiihi sa bintana ng isang mag-ina na tinatakot ang residente. Pumasok si Ji-young, mabilis na binugbog ang 2 lalaki at matapos nun ay nakita ng mag-ina na bugbog sarado na ang 2. Nang gabing iyon, nabasa niya ang isa pang balita tungkol sa isang doktor na nang bibiktima ng mga pasyente nito na hinaharas niya ng sekswal at nagagawa pa niyang kuhanan ito ng video. Binigyan lamang siya ng 6 na buwang sentensya at hindi man lang siya natanggalan ng lisensya. At nang mapagtanto na hindi patas ang parusa para sa kasong ito ay naisip ni Ji-young na siya na mismo ang magpaparusa sa doktor na ito. Nang sasalakayin na ng doktor ang isa pa niyang pasyente, pumasok si Ji-young sa operating room at kaagad na sinuntok ang doktor. Nang bumagsak ang doktor sa sahig, binalaan siya ni Ji-young na huminto sa pagiging doktor at maghanap ng ibang trabaho. Kung hindi niya susundin ang mga tagubili ni Ji-young, siya ang mananagot sa mga kahihinatnan nito. Sa kabilang banda, nakita natin ang isang mamamahayag, si Miryo, na nakikipagpulong sa kanyang amo na si Chang-yeon. Ipinakita niya sa kanya ang koleksyon ng mga marahas na krimen kung saan ang mga biktima ay mga kriminal na pinalaya ng batas at ang mga ito rin ay may mga hindi patas na hatol. Ang mga kasong iyon ay bukang bibig na sa balita at naniniwala siyang nagdulot ito ng galit. Siya ay patuloy na naghahatid ng kanyang punto na sinasabi na dahil sa mga butas sa batas, ang mga may sala ay pinapalaya ng hindi napaparusahan ng maayos, at may sangayon nga ay may isa ng tao ang pinaparusahan sila sa mga kasalanang ginawa nila. Naniniwala siya na gusto ng mga tao ang isang dark hero na tulad ng taong ito, at dapat nilang i-broadcast ang palabas para makakuha ng mas maraming rating. Nagustuhan ng amo ang ideya, at sa lalong madaling panahon ang balita ay na-i-broadcast, sinasabi nila sa mga tao ang tungkol sa isang vigilante na tumutulong sa inaapi at nagpaparusa sa mga may kasalanan. Ang babaeng tinulungan ni Ji-young kanina ay nagbigay ng panayam kung saan nagpasalamat siya sa pagtulong sa kanya. Si Ji-young, na nakikinig ng balita sa Police Academy, ay nakakaramdam ng kasiyahan nang marinig ang pasasalamat ng babae sa vigilante. Itinago ang kanyang nasugatan na kamay, binuksan niya ang kanyang telepono at nalaman na ang mga tao ay nagsimula ng magsulat ng mga artikulo pabor sa vigilante. Sa kabilang banda, masaya ang news company dahil nag-hit ang palabas nila tungkol sa vigilante.
Naunawaan ni Mirio ang pattern at napagtanto na ang mga insidente ay nagaganap lamang sa weekends. Kaya naman, naghihintay siya ng isa pang insidente para makapag-broadcast sila at makakuha ng mas maraming rating. Gayunpaman, lumipas ang isang linggo at hindi pa rin kumikilos ang vigilante. At doon nga ay naisip ni Mirio na ilabas nila ang identity ng isang child sex offender para gawin itong bitag para sa vigilante. At doon nga ay nabalita na nila ang pagkakakilanlan ng salarin at siya nga ay si Herong. Nakagawa siya ng isang kakilakilabot na krimen laban sa isang estudyante at sinentensyahan lamang ng 7 taon sa bilangguan. At dahil daw sa meron itong temporary insanity, at doon nga ay ipinaalam ng reporter ng balita sa publiko na kalalabas lang ni Herong sa kulungan, at sa kabila ng kanyang karumal-dumal na krimen, masaya siyang namumuhay kasama nila. Si Jiyong ay nanunood ng balita at napagtanto na meron siyang dapat na gawin. Sa kabilang banda, ang balita ay nagbubunga ng galit ng publiko sa mga taong nagprotesta sa labas ng bahay ni Herong na humihiling para sa kanya ng hatol na kamatayan o habang buhay na pagkakakulong. Naghihintay din si Mirio sa labas ng bahay ni Herong at masaya siya dahil sa gumagana ang kanyang plano. Upang makakuha ng karagdagang impormasyon tungkol kay Herong, in-access ni Jiyong ang computer ng pulisya na mayroong data sa lahat ng kaso. Siya ay naguhukay ng malalim sa mga file ng kaso, handa na turuan ng kriminal na ito ng isang matinding aral. Sa gabi, nang makalabas si Herong sa kanyang apartment, sinimulan siyang sundan ni Mirio. Gayunpaman, hindi na niya nasundan ito nang dumating sila sa daungan. Nang maglaon, nakita natin si Herong na nakadamit bilang isang delivery boy na dumating sa gusali ng kanyang biktima. Isang pulis ang nakatayo sa labas ng kanyang apartment upang matiyak ang kanyang kaligtasan. Matapos nun ay naglabas ng kutsilyo si Herong at inatake ang pulis. Sinusubukan ng pulis na lumaban hanggang sa magawa ni Herong na saksakin siya pero nagpatuloy pa rin siyang lumaban. Pero nagawa ni Herong na masabuyan ng asido ang mukha nito. Nang marinig ang kaguluhan, lumabas ang dalaga sa apartment at doon ay sinubukan na siyang hulihin ni Herong. Nang mahawakan ng pulis si Herong ay sinubukan niyang makatakas, ngunit nahuli siya muli ni Herong. Balak niya itong patayin dahil naniniwala siya na kasalanan nito kung bakit siya sinisiraan ng mga tao. Iniisip niya na kung pinatay niya noon ang batang ito ay wala sanang mangyayari na ganito. Nang malapit na niya itong saktan, pumagit na si Jiyong na naghatid ng malakas na suntok na nagpabagsak kay Herong pababa ng hagdan. Sa kabila ng mga pagtatangka ni Herong na lumaban, pinatunayan niyang hindi siya makakapantay sa husay ng judo ni Jiyong. Binali ni Jiyong ang kanyang mga braso, pinalo ang mga suntok sa kanyang mukha, at inihagis siya sa bintana at nabasag ito. Sa harap ng pagkatalo, humingi ng awa si Herong. At doon ay sinabihan siya ni Jiyong na magsulat ng isang paghingi ng tawad bilang patunay na nagsisisi na siya. Samantala, papunta na si Mirio sa apartment ng babae nang makasalubong niya si Jiyong, na katatapos lang ng trabaho. Hindi nagtagal, dumating si Mirio sa gusali at nagpanggap na isa sa mga residente. Nagawa niyang pumasok sa loob habang nililigtas nila ang naka-duty na opisyal. Pagdating niya sa pinangyarihan, hindi niya maiwasang mapangiti nang makita ang mensaheng nakasulat sa dingding na may dugo ni Herong. Nilinaw ng mensahe na huhulihin ng vigilante ang mas asama at pagbabayaran sila para sa kanilang mga krimen. Kumalat ang balita ng pagpanaw ni Herong. Ngayon, sigurado na ang taong bayan na may vigilante. Gayunpaman, nakikita siya ng pulisya bilang isang mamamatay tao. Naniniwala sila na hindi pinatay ng vigilante si Herong habang tinutulungan ng biktima, ngunit sinadya nitong patayin si Herong sa simula pa lang. Inutusan ng hepe ng pulisya ang pinuno ng kaso, si Officer Inchen na pigilan ng media sa pagpapamukha nila sa vigilante na isang bayani ngunit sa halip ay dapat nilang malaman na isa lang itong mamamatay tao. Si Opisyal Junhib, na tinawag na sumali sa investigasyon, ay bumisita sa lugar ng insidente at napagtanto na ang salarin na walang iba kundi ang vigilante ay alam kung paano nag-iimbestiga ang pulisya. Dahil wala man lang kahit isang palatandaan ang naiwan sa crime scene. Ibinahagi sa kanya ni Officer Inchen na tumatawag ang mga tao sa pulisya at nagrereklamo tungkol sa investigasyon dahil naniniwala silang tama ang ginawa ng vigilante. Samantala, ang news company ni Mirio ay nakakakuha din ng mga batikos dahil pinagmukha nilang bayani ang isang kriminal na mamamatay tao. Nadismaya si Chonien, pero pina-realize ni Mirio na wala silang ginagawa kundi pagandahin ang ratings ng channel nila. Sa katunayan, nakahanap na siya ng 3 pang kaso upang maakit muli nila ang vigilante. Kinabukasan, nasa balita kung paano pumasok ang isang lalaking nagngangalang Deyip sa bahay ng kanyang dating amo kasama ang mga takas na kabataan, at brutal na pinatay ang mga bata at kanilang ina. Sinubukan ni Deyip na isisi ang lahat sa kasamahan niyang menor de edad na si Song Il.
na napatawan lamang ng hindi mabigat na parusa dahil sa kanyang edad. At dahil doon ay nagawa niyang matakasan ng krimen na ito. Si Ji-young ay nanunood ng balita at nagpa siya na maghukay ng mas malalim pang impormasyon sa kaso. Sa gabi, lumabas siya ng silid at isinasagawa ang kanyang pananaliksik. Nag-focus siya ng husto para mahanap ang mga kinakailangang impormasyon, at doon ay binuksan niya ang social media ni Do-yip at hinanap ang lokasyon ng club na madalas niyang binibisita. May negatibong komento sa kanyang post bilang tugon kung saan nagbanta si Do-yip na papatayin ang nagkomento. Dito ay napagtanto niya na si Do-yip ay nabubuhay pa rin bilang isang criminal. Sa sumunod na eksena ay nakita natin si Ji-young na bumisita sa club kasama ang kanyang mga kaibigan. Sa kabutihang palad, nakita niya si Do-yip na kausap ang binatilyo, si Song-yeol. Doon niya nalaman mula sa isang babae na si Do-yip ay isang drug dealer na nagpapahintulot kay Ji-young na magsagawa ng higit pang pananaliksik sa kanya. Nalaman niya na ang negosyo ng Do-yip sa pagtutulak ng droga ay nasa ganoong sistema na ang mga nagbebenta lamang ang mahuhuli at hindi ang amo. Ang mga dealer ay nagsasagawa ng mga transaksyong cash at ginagawa itong mahirap na mahuli sila sa pamamagitan ng mga online na pagbabayad. Isang weekend, nang umalis si Do-yip sa club, sinundan siya ni Ji-young sa lugar kung saan madalas niyang ibinibenta ang droga sa ibang mga dealer. Nang bumalik si Do-yip sa kanyang sasakyan, nakita niya ang isang note na may numero. Nakasulat doon na isuko na niya ang kanyang sarili. Doon ay inutusan niya si Song-yeol na tawagan ang numero at nalaman niya na ang numerong ito pala ay pag-aari ng isang ahente ng DEA. Inutusan siya ni Do-yip na humiga sandali sa pag-aakalang may isang taong talagang sumusubok na hulihin sila. Pagbalik niya sa club, sinalakay ng mga pulis ang lugar, dahilan para maisip niyang tumakas. Sa desperadong pagsisikap na maiwasang mahuli, bumalik siya sa kanyang bahay at nakita niyang nakabukas ang pinto. Nauna na pala sa kanya si Ji-young at ninakaw pa ang pera niya. Habang nagbubuhos siya ng gas sa pera, tumakbo si Do-yip patungo sa kanya, ngunit sinuntok siya ni Ji-young at inutusan siyang magsisi sa kanyang mga kasalanan. Tumawa si Do-yip at hindi nagpakita ng pagsisisi sa mga pagpatay na ginawa niya. Sinunog ni Ji-young ang pera na nagpaapoy ng galit kay Do-yip. Sinubukan ni Do-yip na gamitin ng pala para salakayin si Ji-young ngunit sa halip ay nabugbog siya ng malala. Sinasakal siya ni Ji-young gamit ang kadena at patuloy na sinusuntok hanggang sa humingi siya ng awa. Pagkatapos ay ipinakita niya kay Do-yip ang video ng pamilyang pinaslang niya at inutusan siyang humingi ng paumanhin sa mga yumaong kaluluwa. Nang sumunod na araw, dumating ang mga pulis sa pinangyarihan at natagpuan patay si Do-yip. Dahil sa galit sa mga pagpaslang na ito ng vigilante, ipinangako ng pulisya sa publiko na wawakasan na ito. Dahil ito ay isang isyu ng mas mataas na atensyon ng publiko, isang espesyal na punong tanggapan ng investigasyon ay nabuo sa pakikipagtulungan ng lahat ng ahensya at tauhan ng pulisya. Kahit na sinusubukan ng pulisya na lumikha ng negatibito para sa vigilante, mukhang gustong-gusto siya ng publiko. Upang malutas ang kamakailang kaso, ang pinuno ng pangkat ng Regional Investigation Unit, si Joyan, ay nakikita kay Song-yeol at sinubukan siyang takutin gamit ang kanyang lakas para ibaluktot ang barya. Pagkatapos ay dinala niya ang bata sa labas at tinanong siya kung may nakita siyang kainahinala sa paligid ni Do-yip at sa club. Nang hindi nakipagtulungan sa kanya si Song-yeol, sinuntok siya ni Joyan sa mukha at binigyan siya ng huling babala bago siya ibitin sa rehas. Sa desperadong pagnanais na iligtas ang kanyang buhay, isinalaysay ni Song-yeol kung paano siya inutusan ni Do-yip na tumawag ng isang numero ng DEA bago siya mamatay. Pagkatapos ay hinayla siya ni Joyan, pagkatapos ay nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang senior. At doon ay ipinangako sa kanya ni Joyan na hulihin niya ang vigilante sa kahit anong paraan. Dahil sa mga kamakailang insidente, ang mga tao ay nagsimulang gayahin ang vigilante na nilalagay ang batas sa kanilang mga kamay. Makikita natin na sinunog ng ilang teenager ang kotse ng isang kriminal bago siya sinaktan. May kabuuang 18 insidente ang nangyari sa buong bansa at iniisip ng mga taong responsable para sa kanila na ginawa nila ang tamang bagay upang matigil ang patuloy na pagkakagulo. Desidido si Joyan na mahuli ang tunay na vigilante ng mabilis. Inamin ni Song-yeol ang lahat ng kanyang mga krimen, na ginagawang maliwanag na ang mga tao ngayon ay mas natatakot sa vigilante kaysa sa makulong. Kinagabihan, nakahanap si Ji-young ng isa pang kaso kung saan ang isang delivery man ay aksidenteng nabangga ng isang truck driver. Sa halip na tumawag sa 911 ay pinaandar muli ng driver na si Choi Kyu-ho ang truck upang sagisaan muli ang biktima at wakasan ang kanyang buhay. Bagaman sinadya niyang pumatay ng tao, 1 taon lamang na pagkakakulong ang parusa sa kanya. Matapos basahin ang opinyon ng publiko sa lalaki, nagpasya si Ji-young na kunin ang kaso, kinuha na niya ng litrato ang kaso at kinabukasan ay nilapitan ng ina ng deliveryman si Kyu-ho at hinawakan siya sa kanyang kwelyo at nagagalit sa napakaiksing panahon na siya ay nakulong.
Sa halip na humingi ng tawad, sinigawan lang siya ni Kyuho na sinasabing inosente na siya dahil natanggap na niya ang kanyang parusa. Narinig ni Jiyong ang kanilang pag-uusap at napagtanto na hindi nagsisisi si Kyuho. Kinagabihan, habang nagpapalamig si Kyuho sa paliguan, nilapitan siya ng vigilanting. At nilubog ang kanyang ulo sa tubig at pinatay siya nang hindi siya binibigyan ng pagkakataong makapagsalita. Ang vigilante na ito ay nakasuot ng maskara na nagpapakita na siya ay pekeng vigilante, sapagkat si Jiyong ngayon ay kasalukuyang nasa kanilang lugar at tumutulong sa kanyang matandang kapitbahay. Noon lang, nanonood siya ng TV at nalaman ang tungkol sa pagkamatay ni Gyuho, na ngayon ay ipinapakita bilang isa sa mga pagpatay sa vigilante. Dumating si Joyen sa eksena ngunit walang nakitang palatandaan tungkol sa vigilante. Isa pang channel ng balita ang nagbo-broadcast ng balita na ikinagalit ni Mirio. Dahil balak pa lang niyang ilabas ang kaso ng delivery man para maakit ang vigilante. Hindi lamang ito, ang karibal na channel ay nag-broadcast ng isa pang balita na nagsasabi sa mga tao tungkol sa mga bagong pinalaya na individual na nahatulan ng mababaw sa kabila ng kanilang karumal-dumal na krimen. Ang pekeng vigilante ay kumagat sa pain at pinapatay ang bawat isa sa kanila nang hindi sila binibigyan ng oras para magsisi. Di nagtagal, nagpadala ang lalaking ito ng video message sa isang broadcasting station na tinutugunan ang mga tao ng Korea. Sa video, ibinahagi niya ang kanyang empatiya para sa mga biktima. Bagamat inamin niyang krimen ng vigilantism, ipinahayag pa rin niya na hindi niya ititigil ang kanyang mga aktibidad sa vigilante kahit na ano pa ang mangyari. Nang makita ang video, nalungkot si Jiyong dahil nasa sira ang reputasyon ng vigilante dahil sa pekeng vigilante. Sa kabilang banda, naniniwala si Joyen na kung mabibigo ang pulisya na mahuli ang vigilante, magsisimula siyang makaramdam na hindi na siya mapipigilan, at dahil sa papuri ng mga tao, lalo pa siyang gagawa ng mga pagpatay. Di nagtagal, nakahanap ang pulis ng vigilante, ngunit agad na nalaman ni Joyen na siya ay peke. Nang tanungin ni Officer Incheon kung paano niya ito nalaman, sumagot si Joyen na ang tunay na vigilante ay hindi gagawa ng duwag na mukha kapag nahuli. Nang maglaon, ang kapitbahay ni Jiyong ay namumulot ng curtain nang sinigawan siya ng isang lalaking nagngangalang Sondo dahil sa pagharang sa kalsada. Ang matandang babae ay mabagal na kumilos kaya't di siya nakaalis agad at sa sandaling iyon, bigla na lang pinaandar ni Sondo ang kanyang kotse dahilan para masagasaan ang matanda. Nagtamo ng matinding pinsala ang matanda dahilan para mamatay ito at nang makita ito ng isang tindero sa kalapit na tindahan ay agad siyang lumapit. Tinanong niya si Sondo tungkol sa kanyang walang awang aksyon. Sa halip na pagsisisi, gumanti si Sondo, at sinaktan ang tindero. Pero nagawa ng tindero na mabaliktad ang sitwasyon at sa ngayon ay nabugbog na niya si Sondo. Di nagtagal, dumating ang mga pulis at hinuli si Sondo dahil sa sinadyang pagpatay sa matanda. Ang insidente ay nakakuha ng atensyon ng media na nagpapakita ng mga mali sa legal na sistema. Na-hospital ngayon ang lalaking pumatay sa matanda. Habang ang nagtangkang protektahan ng matanda ay inaresto dahil sa pagbugbog niya sa salarin. Sa panonood ng balita, nagalit si Jiyong nang matuklasan na may pumatay sa matandang babae na palagi niyang tinutulungan. Habang lumalalim ang gabi at ang iba ay natutulog na, si Jiyong ay nagsimula na naman sa kanyang pananaliksik. Samantala, binyantaan ng kapatid ni Sando ang asawa ng matandang babae na sinusubukang ayusin ang kaso kapalit ng pera. At wala siyang pakialam kahit na hindi na ito makabangon sa higaon. Sa gitna ng gabi, si Jiyong ay nakabuntot sa kapatid sa kanyang lugar, naghatid ng isang mabilis na sipa at pagkatapos ay sinakal siya. Sa isang parallel track, pinapaalam ni Mirio sa kanyang team ang isang bagong diskarte na kinasasangkutan ng pagsubaybay sa ospital upang mahuli ang vigilante sa aksyon. Sabay-sabay na dumating si Joyen at ang kanyang team sa ospital kung saan ginagamot si Sondo. Ipinoposisyon ni Mirio ang kanyang mga kamera na binabantayan ng mga proseso ng ospital. Sa sandaling iyon, nakatanggap ng tawag ang pulis na naka-duty na may nakabangga sa kanyang sasakyan sa parking lot. Ito ay isang diversion lamang na nagpapahintulot kay Jiyong para makapasok sa silid ni Sundo. Habang sinasakal ang salarin, pinagbantaan siya ni Jiyong at inutusan siyang sabihin sa hukom na labis niyang pinagsisihan ang kanyang ginawa at gusto niya ng pinakamabigat na sentensya. Ngunit kung hindi niya gagawin yon, binabalaan siya ni Jiyong na babalik siya at sisiguraduhing mas masakit pa ang mararanasan niya kaysa sa naramdaman ng matandang babae. At nang mapagtanto ng pulis na peke ang natanggap niyang tawag ay nagmadali silang tumakbo pabalik sa silid ni Sondo. Nag-cruise ang landas ni Jo Hien at Jiyong na nakasuot ng coat ng doktor. Nang matuklasan si Sondo na nakahiga sa kama, agad na inutusan ni Joyen ang kanyang team na maghanap ng isang lalaking nasa edad 20 na nakasuot ng Amerikana ng doktor, na pinaghihinalaan na siya ang mailap na vigilante.
Tumungo si Officer Inchen sa security room para lamang makita ang lahat ng CCTV camera ay hindi gumagana. Si Zhao Yan ay bumaba sa hagdan at sinundan si Jiyong. Ngunit ang ating vigilante ay nakakaalis bago mahuli. Nagpa siya si Sundo na isuko ang sarili sa mga pulis. Habang inaabot niya ang kanyang telepono para tawagan ang kanyang kapatid, biglang sumulpot ang impostor na vigilante, at inatake siya hanggang sa mawala ng malay, habang si Jiyong ay palabas naman na ng ospital. Inihagis ng impostor si Sundo sa labas ng bintana na humahantong sa kanyang pagkamatay. Ang mga opisyal ng pulisya ay nagtitipon sa paligid ng walang buhay na katawan, at ang mga mamamahayag ay naghahanda na mag-broadcast ng isa pang trahedya na kaganapan. Naguguluhan pa rin, nasaksihan ni Jiyong ang pekeng vigilante na tumatakas sa ospital. Pinagmamasdan ng pagtakas ng lalaki sa isang ambulansya. Naabutan ni Jiyong ito at pumasok sa sasakyan upang lutusin ang mga misteryong nakapalibot sa misteryosong pekeng vigilante na ito. Sa pagmamaneho ng ambulansya sa rooftop parking, pinuri ng pekeng vigilante ang mga aksyon ni Jiyong na nagpapahayag ng paghanga sa kanyang trabaho. Ibinunyag niya ang kanyang mga gawa at sinabi niya na tinulungan niya si Jiyong na burahin ang mga bakas niya. At yun ay upang hindi siya matunton ng mga pulis. Kung tutuusin, siya ang sumisira sa mga CCTV camera. At doon ay iminungkahi niyang maging sidekick siya ni Jiyong na naglalayong tumulong sa paghuli ng mas malalaking kriminal. Gayunpaman, si Jiyong ay nakikita lamang ang pekeng ito bilang isang malupit na mamamatay tao na ayaw bigyan ng pagkakataon ang kanyang mga biktima na magsisi. Isang sagupaan ang sumiklab, at ang nakakagulat, ang impostor na vigilante ay napatunayang kasing tibay ni Jiyong. Ibinahagi ni Jiyong ang kanyang pilosopiyang vigilantismo sa impostor na vigilante, inamin na pinupunan niya ang mga puwang kung saan nagkulang ang batas. Gayunpaman, sinasabi niya na sinisira ng pekeng vigilante na ito ang kanyang imahe. Ang kanilang paglalaban ay nagpapatuloy hanggang sa ang impostor ay naiwang nakabitin sa pader. Nagsusumamo siya para sa tulong ni Jiyong, at kapalit nun ay ipapakita niya ang kanyang mukha. Sa pagtanggi sa pakiusap, inutusan ni Jiyong ang lalaki na hanapin ang sarili niyang landas at pagkatapos ay umalis na siya sa eksena. Samantala, masigasig na sinusuri ni Jo Hayan ang impormasyon ng mga kawani ng ospital. May video si Mirio ni Jiyong. Ngunit ang kanyang mukha ay nananatiling nakatago, habang si Jiyong ay ginagamot ang kanyang mga sugat. Nakatanggap siya ng mensahe mula sa pekeng vigilante, at inaalok siya ng isang palusot para sa mga sugat niya. Gayunpaman, ang tugon ni Jiyong ay nananatiling hindi nagbabago. Kinabukasan ay nalaman natin kung sino ang impostor na vigilante. Siya ay walang iba kundi si Cho Gang-yak, ang vice chairman ng DK Group at ang pangunahing sponsor ng broadcasting station, kung saan nagtatrabaho si Mirio. Nang malaman na si Mirio ay nagtataglay ng video ni Jiyong, mabilis na nagtungo si Gang-yak sa istasyon. At iminungkahi niya ang sponsorship upang payagan si Mirio na malayang talakayin ang vigilante sa kanyang mga artikulo. Ngunit tumanggi siyang mapasailalim sa kontrol ng sinuman. Pagkuha ng diretso sa punto, ipinahayag ni Gangok ang kanyang paghanga sa vigilante. Alinsunod dito, kinukuha niya ang USB upang maalis ang anumang ebidensya ng vigilante. Kasabay nito, masusing sinuri ng pulisya ang mga ebidensyang nakolekta sa ospital, na napansin ang mga palatandaan ng maingat na pagpaplano at isang matalas na pag-unawa sa direksyon ng investigasyon ng pulisya. Nagsimulang maghinala si Jo Hien sa isang potensyal na koneksyon sa pagitan ng vigilante at ng puwersa ng pulisya. Para ibahagi ang mga detalye ng investigasyon kay Junyib, binisita ni Jo Hien ng Police Academy, kung saan nag-cruise ang landas nila ni Jiyong. Sa maikling paggunita sa kanyang pakikipagtagpo sa vigilante, inalis ni Jo Hien ang kanyang mga hinala. Sa isang pagpupulong kay Junyib, pareho ang paniniwala nila na ang vigilante ay maaaring isang pulis. Tinatalakay ang kanilang teorya. Pagkatapos ng pulong, umalis si Jo Hien mula sa akademya ng pulisya, habang si Jiyong ay pinagmamasdan siya mula sa malayo. Nang maglaon, nagtungo si Jo Hien sa isang restaurant upang suriin ang CCTV footage para lamang matuklasan na may nagsuri na ng mga video. Nang malaman niya na ito ay ang kapatid ni Sando na si Sunil, sinundan siya ni Joyen sa kanyang lokasyon at hinarap ang kanyang gang. Nakikisali sa isang away, ang mga Gons ay nagkaisa upang ipagtanggol ang kanilang amo, ngunit walang kahirap-hirap na natalo ni Joyen silang lahat. Nilock ni Sunil ang gate ng seguridad na nag-udyok ng isa pang pag-atake kay Joyen, gayunpaman, nang may kahanga-hangang lakas. Mabilis na pinasuko ni Jo Hien ang mga lalaki, pinaupo sila sa sahig. Sa pagpapakita ng kanyang mabigat na kapangyarihan, sinira niya ang gate ng seguridad at hinarap si Sunil. Binalaan niya siya laban sa pagsasagawa ng sarili niyang investigasyon. Kung hindi, kailangan niyang harapin ang mga kahihinatnan.
Sa gitna ng isang klase, nagtanong si Professor Junyib tungkol sa mga sugat sa mukha ni Jiyong. Iniuugnay ni Jiyong ang mga sugat sa isang sesyon ng pagsasanay kasama ang kanyang guro sa gym. Bago pag-aralan pa ni Junyib ang kwento, dumating ang isang pulis at hinahanap nito si Jiyong. Kasama ng opisyal ang isang batang babae na nagpapahayag ng pasasalamat kay Jiyong sa pagtulong sa kanya noong nakaraang gabi nang siya ay nahaharap sa pambabastos mula sa ilang lasing na lalaki. Sa una, si Jiyong ay medyo nalilito, ngunit napagtanto na maaaring ito ang palusot na sinasabi ng impostor kaya't nagpasya siyang sakyan ang senaryo. Nang tanungin tungkol sa kanyang gawa-gawang kwento tungkol sa mga pinsala, ipinaliwanag ni Jiyong na naniniwala siyang maaaring magdulot ng mga problema ang nangyaring gulo sa pagitan ng isang estudyante sa Universidad ng Pulisya at sa isang sibilyan. Napagtanto ni Jiyong na maaaring kailanganin niya ang suporta ni Gangyok sa kanyang paglalakbay. Kinabukasan, binisita ni Miryo ang kanyang kaibigan, si Disik, sa kanyang opisina. At nang tinanong niya ito tungkol sa isang kumpanyang tinatawag na Seawolf Future Resources, ibinunyag ng Disik ang pagkakasangkot nito sa iba't ibang domain, kabilang ang pagpapatakbo ng pinakamalaking site ng ilegal na pagsusugal sa Korea at pakikipag-ugnayan sa droga. Napag-alaman na si Do Yip, ang drug dealer na pinatay ni Jiyong, ay nauugnay sa kumpanyang ito. Higit pa rito, si Kim Samdo, ang may-ari ng kumpanya, ay kilalang-kilala sa kanyang mga kriminal na aktibidad at kamakailan ay nakatakas sa mga kaso sa kabila ng nakakahimok na ebidensya. Iminungkahi ni Disik na samahan siya ni Miryo upang makilala ang isang aktor na nagngangalang Yoon Jae-hak na nagsasabing mayroong impormasyon tungkol sa Sewol Company. Pagdating sa tirahan ng aktor, nagulat sila na matuklasan nila si Yoon Jae-hak na nakabitin sa isang lubid. Tinangka ng dalawa na kumbinsihin ng pulisya na ito ay isang pagpatay, ngunit merong natagpuan na isang suicidal note malapit sa kanyang katawan, kaya ang kanilang mga pinagsasabi ay hindi na pinansin pa ng pulis. At inutusan na silang umalis sa istasyon ng pulisya. Dahil sa nangyaring yun ay naisip ni Miryo na tanungin si Disek kung saan kaya maaaring nakatago ang mga ebidensya. Inihayag ni Disek na binago ng aktor ang lokasyon ng pagkikita nila sa huling minuto na nagpapahiwatig na maaaring naroon pa rin ang ebidensya. Samantala, nakipag-ugnayan si Jiyong kay Gangyok at nag-ayos siya ng meeting nila malapit sa terminal ng bus. Pagdating, dinala ng babaeng ipinadala ni Gangyok si Jiyong sa isang meeting place. Gayunpaman, nagiging maliwanag na binabantayan ni Jo Hyun si Jiyong. Pagkaalis ng babae, nilapitan ni Jo Hyun si Jiyong at ipinakilala ang kanyang sarili bilang pinuno ng pangkat na nag-iimbestiga sa vigilante. Nagiging maliwanag sa atin na si Jo Hyun ay may hinala tungkol kay Jiyong na siya ang vigilante. Nagbigay siya ng babala at pinayuhan si Jiyong na itigil ang kanyang pagiging vigilante. Ang diskarte ni Jo Hyun ay hindi para arestuhin ang vigilante kundi pigilan siya sa kanyang mga gawa. Ito ay dahil ang pag-aresto sa kanya ay maaaring maging isang maling desisyon dahil makukuha niya ang suporta ng publiko dahil naiisip ng publiko na siya ay isang bayani. Nang maglaon, nakipag-ugnayan si Jiyong kay Gangyok at inutusan siyang i-clone ang telepono ni Jo Hyun, at sinabing pag-iisipan niya kung gusto niyang makipagtrabaho kay Gangyok. Matapos nun ay sabay na nagtungo sina Disik at Miryo sa lokasyong tinukoy ng aktor para sa kanilang pagkikita. Nakapagtataka, ito pala ay isang lugar na naglalaman ng mga ilegal na server ng Sewol. Upang mangalap ng ebidensya, kinuha na ni Miryo ng video ang mga computer na natuklasan ang mga bakas ng pagmimina ng QQ coin. Sa sandaling iyon, isang hindi kilalang tao ang pumasok sa lugar na nakita ang kotse ni Disik at Miryo sa labas. Habang nagtatago si Miryo sa ilalim ng mesa, ay nahuli siya ng lalaki. Pumagitna si Disik at sinunggaban ang nanghihimasok mula sa likuran. Sa isang matapang na pagsisikap na protektahan si Miryo, si Disik ay napatay sa maraming saksak, isinakripisyo ang sarili upang mabigyan niya ng oras si Miryo na makatakas. Nang subukan ulit nitong hulihin siya ay matagumpay na siyang nakatakas sa lugar na yun. Kinagabihan, bumalik siya kasama ang mga pulis, ngunit laking gulat niya nang makita na wala ng laman ang lugar na yun. Wala na kahit isang computer, maging ang bangkay ni Disek ay wala na din. Samantala, nakatanggap si Jo Hyun ng tawag mula kay Chief Superintendent General Yoon Jae-hyuk, ang individual na nagtalaga sa kanya ng gawain ng paghuli sa vigilante. Inutusan ni Jae-hyuk si Jo Hyun na wakasan ang vigilantism, na binibigyang diin na nalalapit na ang realignment at ayaw niyang makahadlang ang patuloy na sitwasyon sa kanyang pag-unlad. Samantala, ang channel ng balita ni Miryo ay nagpapalabas ng isa pang episode na inilantad ang mga ipinagbabawal na aktibidad ng Sewol Company. Ang ulat ay nagbubunyag na ang chairman ng Sewol na si Samdo ay inorkestra ang isang nakakagulat na 800 bilyong iligal na palitan ng cryptocurrency gamit ang QQ coin bilang ebidensya ng mga bakas na natagpuan sa lugar na binisita nila Miryo.
Kasama sa broadcast ang mga screenshot ng mga pakikipag-chat sa aktor na nagpahayag ng pagkakasangkot ni Chief Superintendent General Jae-hyuk sa pagsuporta sa Sewell. Nakumpirma ang pagkakasangkot ni Jae-hyuk nang makita siyang nakikipag-usap kay Samdo na nag-estratehiya sa kanilang mga susunod na galaw. Ang salarin sa likod ng pagpatay kay Disek ay ipinahayag na si Mr. Bang at siya ang madalas na ginagamit ni Samdo para sa mga gawaing labag sa batas. Inutusan niyang dukutin si Miryo, dahilan para magpadala si Mr. Bang ng isang lalaki sa gusali ng kanyang opisina upang isagawa ang gawain. Inihagis ng salarin si Miryo sa kanyang sasakyan. Gayunpaman, bago siya makapagmaneho, dumating si Joyen at naghatid ng isang malakas na sampal dahilan para mawalan ito ng malay. Pagkatapos ay pinayuhan ni Jo Hyun si Miraya laban sa pagbibigay ng vigilante ng mas maraming biktima, tulad ng sa Sewell case. Gayunpaman, tinanggihan ni Miraya ang kanyang payo na nag-udyok kay Joyen na balaan siya sa mga kahihinatnan. Ang lalaking nanakit kay Miraya ay nagkamalay sa sasakyan ni Joyen. Sinubukan niyang lumaban, ngunit isang mabilis na suntok mula kay Joyen ang nagtulak sa kanya na matanto na ang pagsuko ay ang tanging pagpipilian niya. Sa pagtatanong niya ay, nabunyag na si Mr. Bang ang nag-uutos sa kanya ng mga bagay-bagay at kabilang narito ang pagdukot kay Miryo. Sa ngayon, patungo si Joyen sa lokasyong binisita kamakailan ng lalaki, na natuklasan na ito ay isang lugar na pag-aari ni Samdo. Ito ang lugar kung saan niya ginagawa ang kanyang mga karumal-dumal na gawain. Kinuha ni Joyen ang kanyang kalasag mula sa kotse at nakipag-away sa mga tauhan ni Samdo. Gamit ang kanyang kahangahangang lakas, sistematikong pinabagsak ni Joyen ang bawat kalaban. Armado ng isang malaking tropeo, naghahatid siya ng malalakas na suntok habang pinoprotektahan ang sarili. Hindi nagtagal, matagumpay niyang natalo ang lahat ng tauhan ni Samdo. Di nagtagal, dumating ang mga pulis sa pinangyarihan, natuklasan ng 12 ng mga katawan, at ang ilan ay nilamon ng mga baboy. Sa halip na ilantad ang mga aktibidad ni Samdo, nagpasya si Joyen na manipulahin ang sitwasyon, na binabalangkas ang mga lalaki sa lugar na ito bilang mga vigilante. Inilalarawan ng pulisya ang lugar ni Samdo bilang pabrika ng pagpatay ng vigilante, kahit na maling sinasabing natuklasan nila ang DNA ng mga biktima ng vigilante. Upang paalang bisa ang gawa-gawang salaysay ng pulisya, inilarawan ni Jiyong ang kanyang susunod na target, isa sa mga kasama ni Samdo na nagngangalang Junsik. Siya ay isang nagkasala ng droga na may 3 naunang kaso ng sexual assault. Habang si Junsik ay nasa bingit ng pag-atake sa isa pang babae, si Jiyong ay namagitan, inatake siya mula sa likod at ibinagsak siya sa lupa. Matapos mapatay si Junsik, nagnakaw si Jiyong ng isang ledger na naglalaman ng mahalagang impormasyon tungkol kay Samdo. Nang maglaon, ini-broadcast ng mga news channel ang kamakailang insidente na naglalarawan sa pagkamatay ni Junsik bilang gawain ng vigilante. Ang mga broadcast ay nagpapakita ng isang mensahe na naiwan sa pinangyarihan ng krimen na naglalantad sa maling salaysay na ginawa ni Joyen. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng isang malaking gulo sa mga plano ni Joyen, iniwan siyang galit na galit. Sa kabilang banda, nakita ni Miryo ang kanyang sarili na nasa mabuting kalagayan matapos matanggal sa trabaho ng kanyang amo. Inakusahan niya siya ng pagpipinta ng isang kriminal na organisasyon bilang mga bayani sa pamamagitan ng pagtawag sa kanila na vigilante. Gayunpaman, sa kamakailang hitsura ng vigilante, nadama ni Miryo na napatunayang tama siya sa lahat ng panahon. Sa pag-uwi, nakasalubong ni Jiyong si Joyen, na sinundan siya hanggang sa makarating sila sa isang tulay. Bagamat pansamantalang makawala si Jiyong, sa huli ay naabutan siya ni Joyen. Hinihimok niya si Jiyong na talikuran ng vigilantism, nag-aalok na gabayan siya mula sa gulo. Dahil sa ayaw sumunod, iginiit ni Jiyong na si Jo Hyun ay sumusunod sa utos ng ibang tao at hindi opisyal na pinangangasiwaan ng kanyang mga kaso. Nagtatanong si Jiyong kung bakit niya dapat sundin ang isang lalaking ganoon. Nagsimula ang isang labanan, kung saan walang kahirap-hirap na dinaig ni Joyen si Jiyong. Isinasaalang-alang na hindi siya tunay na banta, na hinihimok si Jiyong na itigil ang kanyang vigilantism, iginiit ni Joyen na haharapin ng pulisya ang resulta ng gulo na kanyang nilikha. Binigyang diin niya na si Jiyong ay sumusobra na sa pamamagitan ng pagkuha ng batas sa kanyang sariling mga kamay. Sa kabila ng matinding pambubugbog, nananatiling determinado si Jiyong. Tumanggi siyang talikuran ng kanyang tungkulin na tulungan ng mga mahihina sa kanilang pakikibaka laban sa nakakatakot at mapang-ipang sistemang ng batas. Lumalagong bigo sa pagpupursige ni Jiyong, naabot ni Jo Hyun ng isang breaking point. Nagpasya siyang wakasan ng buhay ni Jiyong para matigil ang inaakala niyang kabaliwan. Pero nakawala si Jiyong at nag-propose ng deal kay Joyen. Iminumungkahi niya na kung maipapakita ni Joyen na epektibo pa rin ang batas sa pamamagitan ng pagbibigay ng hustisya sa kanya ay makikipagsanib puwersa siya sa kanya.
Gayunpaman, kung mabibigo si Joyen na parusahan sila Samdo at General Jehyob para sa kanilang mga krimen, gagawin ni Jiyong ang mga bagay sa kanyang sariling mga kamay upang ihinto ang kanilang mga ilegal na aktibidad. Kinabukasan, tinawagan ni General Jehyob si Joyen at inutusan siyang bumaba bilang pinuno ng investigasyon. Nang tanungin ni Joyen kung nauugnay ito sa kaso ng Sewol, pinayuhan siya ni General Jehyob na huwag pansinin ang haka-haka ng media. At agad na nagbitiw sa kanyang posisyon. Nagdulot ito ng mga hinala para kay Joyen na nakakaramdam ng isang bagay na hindi kapanipaniwala. Samantala, itinalaga ni Jiyong kay Gangyak ang gawain ng pag-set up ng studio para kay Miryo. Ang layunin ay bigyan siya ng plataporma para hayagang talakayin ng vigilante at ilantad sina Samdo at General Jehyob. Nang tanungin ni Miryo ang motibo ni Gangyak, ipinaliwanag ni Gangyak na ang kanyang layunin ay hanapin ang vigilante. Nang tanungin tungkol sa kanyang susunod na hakbang, ibinunyag ni Miryo ang kanyang plano na ilantad ang mga aksyon ni Samdo, na pinilit ang mga ahensya ng gobyerno na maglunsad ng pagsisiyasat. Sinuportahan ni Gangyak si Miryo, binibigyang diin na sila ay nasa parehong panig. Sinimula ni Miryo ang kanyang palabas, hinimok niya ang publiko na tumayo sa tabi niya sa labanan laban kina Samdo at General Jehyob, mariin niyang sinabi na hindi siya magpapakamatay, at kung mabalitang namatay na siya ay ito ay resulta ng isang pagpatay. Gamit ang kanyang plataporma, inihayag niya na ang tunay na vigilante ay aktibong nakikipaglaban sa mga kriminal na ito. Galit na galit si General Jehyob habang lumilitaw na bumabaliktad ang tubig laban sa kanya dahil sa kanyang broadcast. Si Nam Yun-hil ang pumalit bilang bagong pinuno ng pangkat na may katungkulan sa paghuli sa vigilante. Sa kanyang pagdating, mabilis niyang binuwag ang umiiral na koponan. Samantala, sinilip ni Jiyong ang ledger na nakuha niya nang patayin niya si Jonsek. Ikinagulat niya nang ibinunyag dito na si Pastor Shin ng Mightyam Church ay sangkot sa money laundering at pamamahala ng mga pondo para kina Samdo at Jehyob. Nahuli ni Jiyong ang isa sa mga kasama ni Samdo sa akto ng pagpapalitan ng pera sa pagitan ng mga dayuhang account. At naglulunsad ng isang sorpresang pag-atake na naging sanhi ng kanyang pagkawala ng malay. Kinuha niya ang isang USB drive na naglalaman ng ebidensya ng pagkakasangkot ni Pastor Shin sa money laundering para kina Samdo at Jehyob. Sa gitna nito, napansin ni Jiyong si Gangyak sa labas ng bintana. Sa pagsisiyasat, nagsimulang tumakbo si Gangyak palayo sa kanya na nag-udyok kay Jiyong na habulin siya. Naabutan ni Jiyong si Gangyak at nang tanungin tungkol sa kanyang biglaang pagtakas, inamin ni Gangyak na nakakakilig siya. Si Jiyong ay handa nang makipagtulungan sa kanya. Inutusan niya si Gangyak na ipakita ang kanyang mukha. Kasunod ng mga utos, inihayag ni Gangyak ang kanyang sarili kay Jiyong, na pagkatapos ay ipinagkatiwala sa kanya ang ninakaw na USB para ihatid kay Miryo. Ang diskarte ay upang alisin si Pastor Shin at ilantad ni Miryo ang nilalaman ng USB, na lumikha ng isang pampublikong kaguluhan, na ginagamit ang kanilang mga pinansyal at pampulitikang koneksyon. Malamang na maabswelto ang mga salarin. Nagtatakda ito ng yugto para i-target ni Jiyong si Samdo at ilantad ang ebidensya. Sa pagpapahayag ng pag-aalala, nagbabala si Gangyak na ang paghabol kay Samdo ay maaaring magresulta sa pagkamatay ni Jiyong. Gayunpaman, pinaninindigan ni Jiyong na hindi ito isang panghihinayang dahil magandang conclusion ito sa kanyang paglalakbay. Si Jiyong ay pumasok sa opisina ni Pastor Shin, mabilis na pinatumba ang kanyang mga bantay. Sa kabila ng pagtatangka ni Pastor Shin na tumakas, naabutan ni Jiyong. At sa isang sandal lang ay nagawa niyang masakal ang pastor hanggang sa mamatay ito. Mabilis na kumalat ang balita na iniuugnay ang pagkamatay ni Pastor Shin sa vigilante. Ang komunidad ng relihiyon ay naiwan sa pagkabigla, ngunit nakita na ni Jiyong ang pag-unlad na ito. Ngayon, lumipat sila sa ikalawang yugto ng kanilang plano, na naghahatid ng ebidensya laban kay Pastor Shin kay Miryo. Alam na maaaring siya ang susunod na target, agarang nakipag-ugnayan si General Jehyob kay Samdo. Inihayag ni Samdo na nananatiling binubuo ang kanyang countermove, isang diskarte na kinasasangkutan ng pagpatay nila kay Miryo. Jo Hien at ang vigilante upang matapos na ang kaguluhan. Ibinigay ni Gangyak ang USB kay Miryo na sinasabing mayroon siyang sariling pangkat ng pagsisiyasat na nakatuon sa pagkolekta ng ebidensya. Habang nagbo-broadcast si Miryo para ilantad ang katotohanan tungkol kay Pastor Shin, nasulyapan natin si Mr. Bang at ang kanyang kanang kamay na nasa ruta, na handang kumilos. Samantala, si Joyen ay nagmamadaling pumunta sa opisina ni Miryo na pinutol ang kanyang broadcast. Binabalaan niya siya laban sa pagpuri sa vigilante para lamang sa mga rating, babala na nag-iimbita siya ng gulo at potensyal na panganib. Sa kabila ng mahigpit na payo ni Joyen, lumilitaw na hindi napigilan at determinado si Miryo sa pagtupad sa kanyang mga layunin.
Sa paglabas ni Joyeon sa gusali, siya ay tinambangan ni Mr. Bang na nagtangkang saksakin siya ng kutsilyo. Matapos ilihis ang unang pag-atake, gumanti si Joyeon sa pamamagitan ng paghagis kay Mr. Bang sa front seat. Nagpakawala ng sunod-sunod na suntok sa gitna ng kanilang paghaharap, si Mr. Bang ay nakalabas sa sasakyan. Nang malapit na siyang hulihin ni Joyeon, nabulag siya sa malaking nakanang kamay ni Mr. Bang na nagpapatunay na kasing tatag siya ni Joyeon mismo. Inihagis siya sa pintuan ng kotse at nakita natin na pinagtulungan siya ng dalawa. At tila nahihirapan na si Joyeon na kalabanin sila ng sabay. Habang sinusubukan ni Joyeon ang kanang kamay ni Mr. Bang ay nagawa siyang saksakin ni Mr. Bang. Tiniis niya ito at hinawakan ng dalawa para di makatakas. Ibinuwas niya ang lahat ng makakaya niya at napatalsik ang dalawa. Pero dahil sa saksak na natamo niya ay hindi na niya kaya pang lumaban pa. Sa di inaasahang pagkakataon ay biglang lumitaw si Jiyong at kinalaban si Mr. Bang. Dahilan para mapigilan ng dalawa na tumakas. Nagawa ni Jiyong na maligtas si Joyeon sa huling pagkakataon. Nakuhanan ng security cameras ang ginawa ni Jiyong na pagligtas kay Joyeon dahilan para magtaka si Gangyok kung bakit niya niligtas si Joyeon. Dito ay sinabi na ni Jiyong ang plano niya na nais niyang gawing isang vigilante si Joyeon. Samantala, itinuro ni Samdo ang kanyang pagkadismaya kay Mr. Bang para sa nabigong pagtatangkang pagpatay kay Joyeon. Mahigpit na sinabihan siya ni Mr. Bang na umatras na sinasabing haharapin niya ang mga bagay sa kanyang paraan. Sabay-sabay na ginagawa ng mga alipors ni Samdo ang pagkuha ng mga private key ng QQ coin mula sa server. Naputol ang kanilang focus ng bomb alert ang usok sa gusali. Sa gitna ng kaguluhan, lumabas si Jiyong mula sa apoy, naglunsad ng pag-atake sa dalawang lalaki. Nang samantalahin ng pagkakataon, kinuha niya ang mga private key at lumabas ng gusali nang tumupok ang apoy sa opisina. Pagkatapos ay nag-iwan siya ng isang bag na puno ng pera sa labas ng isang ampunan. Lumalabas na nagsulat siya ng isang mensahe sa opisina ni Samdo na nagsasabing hawak niya ang mga private keys at plano niyang ibenta ang QQ coin at i-donate ang pera. At bago niya maubos ang pera sa pagbibigay donasyon ay dapat na sumuko na sila Samdo, Jehyob at ang mga tauhan niya. Nag-broadcast ni Mirio sa kanyang channel. At inilahad niya dito ang kanyang mga nakalap na mahahalagang ebidensya patungkol sa pagkakasangkot ni Samdo sa money laundering. Dahil nakakalap na sila ng mga ebidensya ay ang mga ahensya ng gobyerno ay may mga batayan na para arestuhin at imbestigahan si Samdo. Hinarap ni Samdo si Jehyob sa kanyang tirahan at nasabi na alam niyang gagamitin bilang pondong pampulitika ang mga QQ coins. Dahil sa nape-pressure na si Samdo ay naisip ni Jehyob na alukin siya ng deal na makulong sa loob ng 6 na buwan upang gamaan ang sitwasyon ni Samdo. Naniniwala siya na ito ang tanging paraan upang mapalayo siya sa mata ng publiko. Dahil sa pagkabigo at galit, inilabas ni Samdo ang kanyang sama ng loob sa kanyang kanang kamay dahil hindi niya nahuli ang vigilante at napigilan si Mirio na ilantad ang kanilang mga aktibidad. Samantala, pinangangasiwaan ni Mr. Bang ang mga bagay sa kanyang sariling mga kamay. At doon ay nagawa niyang patayin ang may-ari ng ampunan na binigyan ni Jiyong ng donasyon. Naisip ni Mr. Bang na palabasa na ang pagpatay na ito ay gawa ng vigilante. Gayunpaman, kinikilala ito ng media at pulisya bilang isang gawa ng isang mapaghiganti na organisasyong kriminal na nagtatarget sa vigilante. At dahil sa ayaw na ni Jiyong na may madamay pang inosenteng tao ay naisip ni Jiyong na kinausap niya si Gangyok kinagabihan at sinabing paka na lahat ito ni Samdo para lumabas ang vigilante. Pakiramdam ni Jiyong ay kailangan na nilang kumilos bago pa malagay sa panganib ang mas maraming buhay. Inutusan niya si Gangyok na bantayan si Mirio dahil alam niyang nasa panganib na din ang buhay nito. Gaya ng inaasahan, ang kanang kamay ni Samdo at ang kanyang mga tauhan ay nagtitipon sa labas ng gusali ni Micho na may masamang intensyon. Naramdaman ang napipintong banta sa pamamagitan ng CCTV camera, mabilis na nag-install si Mirio ng mga maliliit na camera sa kanyang studio na nakukuhanan ng nangyayaring pag-atake. Nagsimula na siya sa pag-broadcast ng LAAYB at ina-update niya ang publiko sa malalang sitwasyon kinasasangkutan niya ngayon. Nang makita nila ang mga nakatagong surveillance device, agad na sinira nila ang mga ito. Sa kabila ng kanilang mga pagsisikap na hanapin si Mirio, nagagawa niyang ipaalam sa publiko kung ano ang mga ginagawa nila. Sa kasamaang palad, sa kalaunan ay nahanap nila siya at sinira ang kanyang telepono na pinahinto ang LAAYB stream. Gayunpaman, bago nila siya makidnap ay pumagit na si Gangyok sa tamang panahon. Gamit ang isang baseball bat, hinarap niya ang mga assailants, matagumpay na nabigo ang kanilang pagtatangka na saktan si Mirio. Nang masaksihan ng LAAYB stream, si Nam Yong-hil at ang kanyang team ay sumugod sa studio ni Miraya, at natuklasan na wala itong laman. Nagulat sila, nakaupo si Mirio na parang walang nangyari.
Dinala siya sa istasyon ng pulisya, nagtanong sila tungkol sa kanyang mahimalang pagtakas mula sa mapanganib na sitwasyon. At naisip niyang pagtakpan na si Gang Hyuk ang tumulong sa kanya. Sinabi ni Mirio na maaaring may tumulong sa kanya nang makita ang LAAAYB na broadcast. At matapos nun ay umuwi na siya at nagpa siyang mag-relax sa isang nakakapreskong paliguan. Sa gitna nito, ang mga ilaw ay hindi inaasahang namatay na nagpapahiwatig ng isang hindi kanais-nais na pangyayari ang magaganap sa kanyang apartment. Samantala, sa Police Academy, dumating si Nam Yong-hil para makipag-usap kay Ji-young. Siya ay nasa ilalim ng paghihinala dahil sa pag-alis niya ng akademya noong gabi nang inatake si Mirio. Nagdaragdag ng bigat sa hinalang ito ay ang pagkatuklas nila na ang telepono na ginamit sa pagbebenta ng cryptocurrency ay na-activate at natunto nila na mula ito sa paaralan. Nang maglaon, umalis si Ji-young upang makipagkita kay Gang Hyuk. Kasabay nito, nagsasagawa ng pananaliksik si Officer Nam Yong-hil sa Police Academy. At natuklasan ito ni Ji-young mula sa isang kaibigan. Hindi nagtagal, ipinaalam ni Officer Anchan kay Nam Yong-hil na dumating na ang forensic report sa lokasyon ng telepono. Kasunod ng pangunguna, nakita nila ang lokasyon na tumuturo sa opisina ni General Jae-hyuk. Si Ji-young pala ang nag-activate ng phone sa opisina ni Jae-hub. At naisip niyang iwan ang telepono doon upang mabaling kay General Jae-hyuk ang hinala nila. Sa paghahanap, natuklasan din ni Ji-young ang isang burner phone na ginamit ni Jae-hyuk para makipag-ugnayan kay Samdo. Dumating si Nam Yong-hil, hinahanap ang magkabilang telepono. Hinarap sila ni Jae-hyuk, nagalit sa ginagawa nilang paghahanap sa kanyang opisina. Matapos payuhan si Jae-hyuk na umamin bago lumabas ang mga forensic na ulat. Lumabas ng opisina si Nam Yong-hil. Ito ay nag-udyok kay Jae-hyuk na gumawa ng mga mahigpit na hakbang upang maiwasang malantad. Sa kanyang biyahe papunta sa forensic office, nabangga ang kotse ni Nam Yong-hil sa isang truck na humantong sa kanyang malagim na pagkamatay. Samantala, nalaman ni Joyen na kasalukuyang nagpapagaling pa ang tungkol sa pagkamatay ng kanyang kasamahan. Samantala, natanggap ni Ji-young ang balita at labis na nabigla. Nang gabing iyon, nilapitan siya ni Joyen. Sinabi ni Ji-young ang lahat kay Joyen na kung paano niya natulungan si Nam Yong-hil na makuha ang mga ebidensya laban kay Jae-hyuk. Pero namatay siya dahil lang sa isa siyang mabuti at tapat na pulis. At dito ay nasabi din niya na buo na ang kanyang determinasyon na ilagay sa kanyang mga sariling kamay ang batas. Dahil wala nang silbi ang batas na meron sila ngayon. Ipinahayag niya ang kanyang hangarin na magbigay ng hustisya sa pamamagitan ng personal na pakikitungo sa lahat ng responsable sa trahedya na insidente. Bilang siya ay naniniwala na ang sistema ay nabigo sa paggawa nito. Sa kabilang banda, napag-alaman nila na kanidnap ni Mr. Bang si Mirio sa utos ni Jae-hyuk. Pinapahirapan niya ito sa pagtatangkang kumuha ng impormasyon tungkol sa vigilante. Sa kabila ng sakit, nananatiling matatag si Mirio. Tumatangging ihayag ang katotohanan. Samantala, binisita ni Gang Hyuk ang lugar ni Mirio at natuklasan ang kanyang pagdukot. Agad niyang ipinaalam kay Ji-young at nagtutulungan sila sa pag-istratehiya sa kanilang mga susunod na galaw. Ang mga vigilante ay nagtungo sa opisina ni Samdo na kinukuha ang kanyang mga tauhan ng may puwersa. Sa pagmamasid sa isang go na nakikipag-usap kay Samdo, si Ji-young ay namagitan na pinilit siyang magbasa ng isang mensahe. Nag-aalok si Ji-young ng deal. Kapalit ng paglaya ni Mirio, handa siya na ibalik ang mga private keys ng QQ coins na ninakaw niya. Nang malaman ito, nakipag-ugnayan si Samdo kay Mr. Bang na nag-aalok sa kanya ng bayad na 5 beses na mas malaki kaysa kay Jae-hyuk kapalit ni Mirio. Sa simula ay tinanggihan niya ito pero nagbago ang isip ni Mr. Bang nang matuklasan na darating ang vigilante upang iligtas si Mirio. Dahil sa pagdanais na mag-higanti pagkatapos ng kanilang naunang paghaharap, sumang-ayon siya sa deal. Sa kabilang banda ay naisip ni Samdo na utusan ang kanyang kanang kamay na tipunin ang lahat ng kanyang mga tauhan upang mapatay nila ang sila Mirio, Mr. Bang, at ang vigilante. Kinagabihan, ang kaibigan ni Ji-young, si Sean-wook, ay lumapit sa kanya, nagpahayag ng pag-aalala tungkol sa kamakailang pagliban ni Ji-young sa mga klase. Bagamat naghinala na may mali, pinipigilan ni Sean-wook na pilitin si Ji-young para sa mga detalye. Bago umalis, pinayuhan ni Sean-wook si Ji-young na unahin ang pag-aaral. Samantala, si Joyen, na pinalakas ng determinasyong ipaghiganti ang pagkamatay ni Yong-hil, ay naghahanda ng mga nahuli na miyembro ng gang ni Samdo para sa nalalapit na labanan. Kinaumagahan, tumungo si Samdo sa stadium ayon sa bili ni Ji-young. Habang pinakawalan ni Mr. Bang si Mirio upang dalhin siya sa parehong lokasyon para sa palitan, dumating ang mga tauhan ni Samdo at pilit na nililinis ang lugar, ang kanilang focus ay nakatuon sa mga CCTV camera upang makita ang vigilante sa kanyang pagdating. Maya-maya ay napansin nila ang isang lalaking nakaitim na hoodie na papasok sa stadium.
Gayunpaman, mas maraming individual na nakasuot ng itim ang sumusunod. Lumalabas na si Gang Hyuk gamit ang kanyang impluwensya bilang isang negosyante, ay nag-organisa ng isang may temang konsyerto na ang lahat ay nakasuot ng itim na hoodie. Nakakagulat, si Sian-wook ay kabilang sa mga manunood. Dumating si Mr. Bang at nagpas siyang manatiling tapat sa pangakong ginawa niya. Pumasok ang mga tauhan ni Samdo sa stadium, habang si Mr. Bang na si Sodal ay nakisama sa karaniwan upang isagawa ang palitan na kinasasangkutan ni Miryo at ng mga private keys. Nang makita niya si Ji-young, hinabol niya ito ngunit hindi niya ito mahanap sa dami ng mga tao. Sinamantala ang pagkakataon, hinawakan ni Ji-young ang kamay ni Miryo at mabilis na inakay siya palayo sa mataong pulutong. Habang sinusundan ni Sodiel ang dalawa, madiskarteng humarap si Gang Hyuk kay Samdo, na inilihis ang atensyon ng kanyang mga tauhan. Ang pag-akay sa kanila ni Gang Hyuk ay nagpapahintulot kay Ji-young na magtago sa likod ng isang kotse, kung saan inutusan niya si Miryo na magsimula ng LAAAYB stream. Sa gitna ng pagsisimula ni Miryo ng LAAAYB na broadcast, isang awayan ang naganap sa pagitan ni Sodel at Ji-young. Samantala, si Joyeon, na nahuhumaling sa LAAAYB stream sa panahon ng kanyang pag-eehersisyo, ay nagmamadaling pumunta sa stadium kasama ang nahuli ng mga tauhan ni Samdo. Naganap ang kaguluhan sa stadium habang inutusan ni Samdo ang kanyang mga tauhan na patayin ang lahat. Kasama sina Mr. Bang, Gang Hyuk, Miryo, at ang vigilante. Nakikisali si Gang Hyuk sa ground level combat habang si Ji-young, na nasa ibabaw ng bus, ay nakikipaglaban kila Mr. Bang. Nakuha ni Miryo ang buong pangyayari sa pag-aaral tungkol sa nangyayaring sitwasyon. Ang superior ni Jae-hyuk, ang chairman, na nasa likod ng lahat, ay mahigpit na nag-utos kay Jae-hyuk na tapusin kaagad ang kaguluhan. Sa gitna ng matinding laban, habang si Ji-young ay nahaharap sa panganib na mahuli, si Miryo ay lumabas mula sa pagtatago. Inalis ang atensyon mula sa kanya, habang hinahabol ng mga tauhan ni Samdo si Miryo, pumasok si Ji-young para proteksyonan siya. Habang nasa loob sila ng isang bus ay hinabol sila ng walang humpay ng mga alipors ni Samdo, na determinadong patayin sila. Sa gitna ng kaguluhan, dumating si Joyeon sa eksena at inutusan ng lahat na sumuko. Nagulat ng husto si Mr. Bang dahil ang dalawa niyang tauhan ngayon ay nakasuot ng police vest at kasama si Joyeon. Hindi nila pinansin ang utos ni Joyeon, at inutusan ni Samdo ang kanyang mga tauhan na patayin si Joyeon. Pagkatapos ay inilipat niya ang kanyang atensyon kay Ji-young. Habang nasumpungan ni Ji-young ang kanyang sarili na nalulupig, isang hindi inaasahang kakampi ang dumating sa eksena at yun ay Sian-wook. Pero huli na nang malaman niya ito dahil sa nasaksak na ito ni Samdo. Nagawa ni Ji-young na pabagsakin si Samdo, ngunit bago pa siya makagawa ng karagdagang aksyon, ang pagdating ng mga sasakyan ng pulis ay naging dahilan upang magkahiwa-hiwalay ang lahat. Hinabol ni Ji-young si Samdo, determinadong hulihin siya. Habang hinahabol sila ng mga tauhan ni Samdo, huminto si Gang Hyuk upang bigyan si Ji-young ng pagkakataong ipagpatuloy ang kanyang paghabol. At matapos noon ay isang paghaharap ang naganap sa pagitan ni Samdo, Mr. Bang, at Ji-young. Hindi nagtagal ay sumali si Joyeon sa away, at isang magulong awayan ang naganap sa kanila. Si Joyeon ay humarap kay Mr. Bang, habang si Ji-young ay nakaharap si Samdo. Nagulat silang lahat nang biglang bumagsak ang isang napakalaking pinto dahilan para matrap sila doon. At matapos noon ay lumabas si Jae-hyuk at nagpakita siya sa kanila. Kinundena niya si Samdo para sa kanyang mga pagkabigo sa negosyo bago siya binaril at mamatay. Armado ng baril, pinaputukan ni Jae-hyuk ang iba, at pinilit nila na humanap ng matataguan. Minamanipula ni Jae-hyuk ang mga balbula ng tangke ng tubig, na naging sanhi ng pagbaha sa lugar. Matapos lagyan ng panibagong bala ang baril ay nagpatuloy siya sa pagpapaputok kina Joyeon, Ji-young at Mr. Bang. Nang maubos muli ang bala ng baril ay tinulungan ni Joyeon si Ji-young sa pag-akyat sa istruktura. Sa isang mabangis na paghaharap, matagumpay na napabagsak ni Ji-young si Jae-hyuk sa metal na tulay. Sa sobrang galit, si Ji-young ay nagpakawala ng sunod-sunod na suntok kay Jae-hyuk. Gayunpaman, nakialam si Joyeon, pinaalalahanan si Ji-young na tapos na ang kanilang trabaho at ang batas ay dapat na pangalagaan si Jae-hyuk. Sa isang biglaang pangyayari, binato ni Mr. Bang ng kutsilyo si Ji-young, na nagdulot ng pinsala sa kanya. Kasunod nito, kinuha ni Jae-hyuk ang isang pistol at pinaputukan si Joyeon, Mr. Bang, at Ji-young, na nagdulot ng mga sugat sa kanilang lahat. Nagpasya si Joyeon na ilagay na niya sa kanyang sariling mga kamay ang batas at walang awang nagbigay ng malalakas na suntok sa mukha ni Jae-hyuk. At pagkatapos ay sinasakal niya ito hanggang sa mamatay. Sa gitna ng kaguluhan, sinubukan ni Mr. Bang na salakayin si Joyeon, ngunit si Ji-young ay namagitan, at pinigilan siya hanggang sa magawa niyang masaksak si Mr. Bang gamit ang sarili niyang patalim.
Matapos ang matinding labanan ay nalipat ang eksena kung saan dinagsa ng pulis at media ang lugar. Sumunod doon ay nakita natin si Mirio na ipinatawag para tanungin. Sa panahon ng interogasyon, isiniwalat niya na si Sian Wook na namatay doon ang tunay na vigilante. Pinili niyang huwag ibunyag ang tunay na pangalan sa kung sino ang totoong vigilante. Kinabukasan, nagkamalay si Gang Hyuk sa kanyang kama at nagpapagamot. At nalaman niya na ang kanyang kanang kamay ay tumulong sa kanya pati na din kay Ji-young. Nagawa na din niyang burahin ang lahat ng mga CCTV footage sa lugar ng pinangyarihan. Samantala, nagdadalamhati si Ji-young sa pagkawala ng kanyang malapit na kaibigan, si Sian Wook. Nang maglaon, nakita natin ang isang pakikipag-usap ni Mirio kay Joyeon. Inihayag ni Mirio kung paano hinarap ng kanyang ama ang isang hindi makatarungang akusasyon na humantong sa kanyang kamatayan. Wala ni isang humakbang para tumulong sa tatay niya kahit na alam nila ang katotohanan. At nang malaman niya na may vigilante ay naging isang simbolo siya ng pag-asa para sa kanya. Dahil sa ngayon ay meron ng isang tao ang nariyan at maninindigan para sa mga taong walang kapangyarihan at mahihina. Gayunpaman, habang nasasaksihan niya si Ji-young na nagdadalamhati sa kanyang kaibigan, hindi siya sigurado kung handa na ba itong maging vigilante ulit. Gayunpaman, sa huling eksena ay nakikita natin ang apoy ng nagniningas na mga mata ni Ji-young dahil narinig niya na sinabi ng chairman na na-frame up lamang si General Jae-hyuk at isa daw itong huwarang pulis. Dahil doon ay mas determinado siyang ilantad sa lahat ang chairman na siyang utak sa likod ng lahat ng ito. At dito na nga nagtatapos ang Season 1 ng Vigilante. Maraming salamat sa panunood.